Hi everyone! So ngayon ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung naging experience ko nung nagpunta ako sa DMV Henderson, Nevada. So bago po kayo pumunta doon, kailangan pong mag-schedule kayo ng appointment or mag-book ng appointment para sa inyong knowledge test. And huwag kayong mag-alala kasi normal lang kabahan, but then kapag may tanong po kayo, may mga pag-alinlangan, huwag kayong mahiya magtanong at i-guide po talaga kayo. Lahat ng aplikante, i-guide po talaga nila. So dito na po tayo sa first step. So number 1 step, kailangan nyo pong mag-book ng appointment or mag-schedule ng appointment online. Bago po kayo pumunta, depende sa inyo kung saang DMV kayo. So ang pinili kong DMV Henderson, Nevada. So after nyong mag-book ng appointment, meron doong form na kailangan nyo pong i-download or i-print out para mag-fill out po kayo sa form na yon. So kung ano yung reason kung bakit po kayo pupunta sa DMV. So ang reason ko po is knowledge test para sa aking driver's permit. So lahat ng details na hinihingi po nila, need nyo pong i-fill out yon. Basic details lang naman, name, height, at iba pa. So mabilis lang siya at madali lang siyang i-fill out yung form. After ko mag-fill out ng form, kinikip ko po yon kasi yung form na yon ay dadalhin ko sa DMV. Pagka wala kayong printer, pwede naman doon sa mismong DMV kayo mag-fill out. So meron naman silang form doon. Kailangan nyo lang magbigay ng enough time bago yung schedule nyo po ng appointment. Meron kayong enough time para mag-fill out ng form. Number 2, kailangan nyo pong mag-study bago kayo pumunta doon. Especially sa akin, knowledge test. So, kailangan nyo mag-study online. Meron silang pinoprovide doon sa website nila regarding sa mga road signs. Meron silang sample test doon na pwede mong sagutan, and then after mong sagutan, meron siyang answer. So, yun lang. Nag-practice ako, nag-study ako online para maipasa ko din yung exam o yung test. So, number 3, kailangan nyo pong magdala or ready ang lahat ng documents. So, ang dinala ko is yung green card ko since wala akong ID dito sa Nevada, and then yung SNN, dinala ko yon, and then yung bills payment kung saan nandun yung pangalan ko and pangalan ng husband ko. Ang dinala ko is yung lease agreement na kung saan nandun yung pangalan ko and pangalan ng husband ko na nakalagay doon sa kontrata. Yung house rental namin na contract, mga agreement na nandoon yung pangalan ko at pangalan ng asawa ko. So yun yung mga documents na kailangang dalhin. So after ko palang mag-book ng appointment, mag-text po sila sa inyo and then mag-email. So kailangan nyo pong i-confirm yon regarding doon sa schedule ng appointment nyo po. So i-confirm nyo po yon kung need nyo po bang i-cancel or mag-change ng schedule. So sa akin, kino-confirm ko siya through email. And then, sa mismong araw ng appointment nyo po, meron po silang instruction. Nung pag-book ko ng appointment, may na-receive akong text and email. So, meron po silang instruction na kailangang dalhin ko po yung cellphone ko. Kasi doon, mismo sa phone, magte-text po sila. So, dinala ko yung phone ko. Before sa oras ng aking schedule, may na-receive ako ng text galing sa DMV Henderson, and then nakalagay doon sa text, please text 2 or number 2 if dumating na kayo sa mismong office, and then or may link po silang binigay doon sa mismong text na i-click mo lang yung link and then ilagay mo doon, I'm ready, if ever nandun na kayo mismo sa office nila. So nag-reply ako sa text mismo nung nandun ako sa loob ng office. So, nag-reply, ang pinili ko is number 2, as in 2 lang, na meaning, nandun ako sa loob ng office. May area na available yung upuan, and then may lumapit na isang staff, nagtatanong kung sino yung mag-knowledge test or written test, and then sinagot naman ng asawa ko na ako yon, and then mag-antay lang kami doon sa mismong area. May ma-receive ako ng text. So,
Sa mismong nag-reply ako ng text na 2, na ibig sabihin nandun ako sa loob, mga ilang minutes din bago ako naka-receive ng reply. So nag-antay lang kami doon sa loob. And then, naupo lang kami. May mga available naman na upuan. Mga ilang minutes lang, naka-receive ako ng text na pupunta ako sa desk 7. So, may mga numbers doon mismo sa DMV Henderson. So, may mga staff doon, bawat numbers, malalaking numbers. Tignan mo lang kung saan kang desk na pupunta. So, sa text na na-receive ko, "Hi Irene, so punta ka sa desk 7. So, nagpunta ako doon, and then ang bait ng staff, ang unang hinihingi sa akin is yung ID. Since wala akong ID sa Nevada, binigay ko yung green card ko. So, which is tinanggap niya, and then tinatanong regarding sa mga billings or bills, payment, and then binigay ko sa kanya yung house rental namin, contract or agreement, kung saan nandun yung pangalan ko and pangalan ng husband ko. Number 3 na hinihingi niyang documents is yung SNN. So, binigay ko sa kanya yung card, yung original mismo. And then, yun yung kinuha. And then, after niyang ma-input yung lahat ng details ko, hiningi pala nila sa akin yung DMV form, na which is nag-fill out na ako dito sa bahay. So, binigay ko sa kanya. And then, after niyang ma-input lahat ng details ko sa system nila, kinuha na yung payment para sa knowledge test. So as of January 8, 2026, yung payment po is $25 sa knowledge test. So after niyang makuha lahat ng mga details, lahat ng documents na pinapakita ko sa kanya, ang binigay niya sa akin ng instruction, binalik niya ulit yung form, and then yung green card ko, SSN, nakaklip doon mismo sa form. Sinabi niya sa akin, pupunta ako doon sa window kung saan may nakalagay na written test. So nagpunta ako doon, meron ding staff na nag-accommodate sa akin, and then hinihingi niya yung mismong form, andun yung green card ko. Sinabi niya sa akin, okay, punta ka sa computer number 4. So, may numbers doon. Naka-ready na yung test doon sa mismong computer nila. And then, meron din siyang headset. So, ang exam is 25 items. Kailangan mo lang maipasa yun. Out of 25, meron ka lang na 6 or 6 mistakes. Kapag ka naipasa mo na, so sa akin hanggang number 24 lang ako kasi meron akong 3 mistakes. So, mag-stop na yung computer if nakapasa ka. So, automatic na yung computer, yung mismong exam mo or yung nakaset sa system nila, mag-stop na if ever nakapasa po kayo. And if ever ang dami nyong mali, failed po kayo sa exam, automatic din yung system nila, yung computer mag-stop. Na wag mo nang ituloy kasi madami ka ng mistakes. So, either naipasa mo yung exam, automatic po yun mag-stop, na okay ka na, tapos ka na, or either nag-failed ka sa exam, automatic din mag-stop yung computer, yung exam mismo, yung sa system nila. So, sa akin, meron akong 3 mistakes. So, sa number 24, hanggang 24 questions lang ako, meron akong 3 mistakes. So, ibig sabihin, naipasa ko yung exam. So, instead na mag-proceed ako sa 25, nag-stop na agad yung computer, yung exam mismo doon sa computer, sa system nila. So, nung nag-stop na yung mismong exam doon sa computer, tayo na ako, na which is, alam kong naipasa ko yung exam. Kasi 3 lang yung mali ko doon. So, makikita mo yun, bawat exam mo, kunyari number 1, ABC, multiple choice lang yun. And then, kapag ka-check yung sagot mo, sa gilid, correct. Kapag ka wrong yung sagot mo, nakalagay doon sa gilid, incorrect. So, sa mismong exam, may mga choices doon. If ever letter A ang sagot mo, i-confirm nila kung letter A ba ang sagot mo, i-click mo yung yes sa gilid. So, pag click mo doon, automatic, if yung answer mo is correct or incorrect, makikita doon sa gilid. So, next,
tuloy-tuloy lang yon. Same lang yung proseso niya. Number 2, ABC pa rin, multiple choice, and then kung ano yung sagot mo, automatic sa mismong number 2, malalaman mo kung tama ba yung sagot mo o hindi. And then sa baba, may nakalagay doon, dapat 6 lang yung wrong mo, and then malalaman mo sa gilid kung ilan na yung maling sagot mo. So, sa akin, makikita ko na number 23 question na ako, then nakikita ko na yung ilan yung mali ko doon kasi mag-automatic po siya. Nakikita ko 3 na yung mali ko. Kinabahan ako, sana maipasa ko, pero nakikita ko naman doon na dapat hanggang 6 lang ang mali mo. So, doon ako sa number 23 question and nakatatlong mali ako, and then number 24 correct yung sagot ko. So, nag-stop na siya. Hindi na ako nag-proceed since nakikita doon na naipasa ko yung exam. So, automatic mag-stop na yung exam. So, nagpunta na ako doon sa mismong staff doon na naka-assign. So, ang ginawa ko doon sa mismong test, meron siyang headset, and then pwede mo ring basahin yung question. Wala siyang time limit. Kailangan mo lang siyang maipasa yung exam or yung test. So, thankful ako na ipasa ko yung test out of 25 items, or hanggang 24 lang naman ako kasi nag-stop na siya, and then 3 lang yung mistakes ko. So, bumalik ako doon sa mismong staff na naka-assign sa window na yon, and then sinabi niya kung kukuhanin ko ba agad yung driver's permit, and then sinabi ko yes. So, sinabi niya sa akin, okay, mag-antay ka lang, may magte-text sa'yo. And then maya-maya sabi niya, oh, andyan na, ready na, punta ka na doon sa desk 13. So, nabasa ko naman sa text na, hi Irene, punta ka doon sa desk 13. So, pagdating ko doon, may staff, kinuha uli yung documents ko kasi may binigay na ipasa ko yung exam. And then, mismo doon yung vision test. After ng written test, meron siyang vision test. So, sa gilid mismo, so nandoon yung mismong test, and then, depende na sa staff kung ano yung ipapabasa sa'yo. So, sa vision test, number 4 yung sabi niya, okay, doon sa number 4, kung ano yung nakasulat doon. So, may mga numbers doon, basahin mo lang. So, kung tama ba o mali. So, una, nagkamali ako. Isang mali ka lang dapat. So, pangalawa, na isagot ko naman ng tama. So, okay yon, nakalagay doon good. And then, binigay yung driver's permit. Sinabi na yung instruction, kung anong dapat gawin. And then, validity ng driver's permit. And then, sinabi ko 1 year. Valid lang siya hanggang 1 year. So, sinabi niya na pwede ka nang mag-drive. So, pwede ka nang mag-practice mag-drive as long as may kasama ka. Hindi pwedeng ako lang mag-isa. So, after doon, lahat kinuha yung details ko. May mga fill-outan, may signature. And then, lahat yun, may mga tanong pa siya. And then, naibigay ko naman lahat ng details. And then, sabi niya sa akin, punta ka doon sa photo. So, yun na yung last step. And then, merong signature. Yung sa documents ko pala, may mali. And inulit nila, ni-revise nila kasi may konting mali lang naman. Ewan ko kung ano yung mali doon, hindi ko napansin. Pero ang nagkakamali doon is yung staff. So last part, yun na yung photo, and then kuhanan ka na ng picture. Ang bait din ng mismong nagkuha ng picture sa akin, and then merong signature, and then sabi niya, ito na yung documents mo. Binalik niya lahat ng documents ko, green card, lahat-lahat. Pati yung driver's permit nandoon na binigay na sa akin. So, okay na. So, congrats, sabi niya sa akin. So, okay na lahat ng documents. So, ayun, umuwi na kami. Thankful ako. So, ang bilis lang ng proseso. Hindi ka na mahirapan kasi pagdating doon, magbayad ka lang, mga documents na kailanganin mong isubmit. And then, after nun, mag-written test. And then, after written test, punta ka doon sa photo. And then, yun na. Tapos na. So, ang tip ko lang, para maipasa mo yung knowledge test, kailangan mong, bago ang schedule ng yung appointment, kailangan mong mag-study. Meron silang pinoprovide na sample test.
yun yung sagutan mo, and after ng sagot doon sa online, makikita mo naman, i-search mo lang, makikita mo yung sample test, and then sa mismong sample test, meron siyang multiple choice doon. Makikita mo din kung tama ba yung sagot mo or mali. So yun lang naman ang pinaka-basic na kailangan mong gawin is yung mag-study para ready ka na sa mismong exam. So at least handa ka na para maipasa mo yung exam. So yun lang, and thank you so much sa panonood. Good luck sa lahat ng mga applicants or sa lahat ng kukuha ng knowledge test. Natural lang ang kabahan, pero wag kayong ma-stress pagdating doon kasi i-guide ka talaga kung yung mga process, kung ano yung mga steps na kailangan mong gawin doon, kung ano na yung next after mong magbayad, after mong ma-submit yung mga documents, ano na yung next. Sasabihin naman nila, punta ka na doon sa written test, sa mismong window na may nakalagay written test, and then may staff din doon na mag-accommodate sa'yo, and then after doon, sa photo naman. So ang bilis lang, sobrang bilis lang ng proseso. So yun lang, thank you so much and God bless. Bye!